tayo nakalipas, ay magandang gabi po at ang ating pag-usapan sa ngayon itong lumalalim na talaga yung mga investigasyon ko at lumalabas po na yung mga negosyo ditong Pogo ay hindi basta simpleng Pogo. Number one, ito pa ay lumalabas na droga talaga yung negosyo. At ang isa pa, ginagamit din talaga ito ng China na kanilang spy. So, gumagawa sila ng spionage nila. Napaliwanag ko na noon mga bakit spy ay sa lahat po ng lugar na kung saan mayroong mga base ang Amerikano at saka Pilipino ay nandoon yung mga pupo. Pangalawa, lumalabas po base sa mga nahuli na mga malalaking huli na droga na hindi nangyari sa panahon ni Duterte ay dito mo makikita na ang totoong negosyo na pinagkukunan ng mga Chinese na ito ng operatiba ng kanilang pundo ay yung droga. So, ang lumalabas din na ang China, officially, ang gobyerno ng China ay inaayawan nila itong Pogo. Ito ay ginagawa nila ni diskarte. Kunwari ayaw ng China. Pero ang katotohanan ay ginagamit nila ito na kanilang mga spy. So bago tayo magsimula, kailangan paramihin muna natin ang ating mga manonood. Well, bago tayo pumunta dyan, ay nais ko muna dumako tayo dun yung sa Bulacan State University kung saan isiniwalat ko nung isang araw na ang Bulacan State University ay nagkaroon sila ng presidente na si Judy San Andres na gumagawa ng diskarte na fake na mga delivery ng entrance exam tests nila para doon at para pagkakitaan. Ang ginagawa niya ay kunwari ibang printing press ang nananalo sa kanyang mga diskarte. Pero ang katotohanan ng buhay, ang nanalo po ay ang ibang pangalan niya, lexicon na ginagamit niya na printing press, pero ang nangungontrata, ang nagtrabaho actual ay ang St. Andrews Printing Press. So yan po nakita natin, kaya hiningi natin na dapat pag-resign na ito si San Andres sa Bulacan State University. So, pangalawa, ito ay naebidensya na rin natin at lumalabas na si Saint Andres ay pag-ari ni Dr. Judy San Andres. So, ibig sabihin, mayroon tayong sitwasyon na kung saan ang isang president ng university ay may mga kontrata sila na magpa-imprinta. Ang problema, yung pa-imprinta ng kontrata nila ay lumalabas na siya rin ang nangongontrata. So, ngayon lumalabas din na talagang sadyang napakakurap pala ito si Dr. Judy San Andres. So, tinalakay na natin yan at sa ating pinresenta ko, ang katotohanan na si Judy San Andres ay pinipirsa niya yung kanyang delivery receipt na pirmahan ng kanilang university registrar. Sino yung university registrar po? Si Albert Villena ay sinipa ng presidente ng University of Bulacan State University mula sa main campus doon sa Malolos at itinapon sa ibang campus ng Bulacan State University. At ang pagtapon ay nangyari matapos na umayaw si University Registrar Albert Villena na pirmahan ang kunya-kunyari na delivery ng mga test papers. So, gusto palabasin kasi ni Dr. San Andres na ang kontrata na hindi totoo ay pirmahan ni University Registrar na kunwari may papel na in-order niya. At pinalabas naman ni Attorney Jeanette Isplana na kunwari nanalo yung lexicon na printing press. Pero yung lexicon sa likod nun, ang
tatrabaho ay yung St. Andrews Printing Press. Ang ibig sabihin, ginagamit ni President QD San Andres ang nadami niya para magkaroon ng kontrata ang kanyang printing press na ang pangalan St. Andrews Printing Press sa Quezon City, Matagpuan. So ganito po katindi na corruption dyan nangyari sa Bulacan State University na dapat nang sipain yan. Ang nangyari dyan, kung sinipa niya, itong ginawa ngayon ni Albert Villena ay actually napuno ng salop. Dati si Albert Villena ay bulag, pikit mata na pumirma ng isang papel noong 2023, yung March 2023, para naman sa test papers din. Kasi sa Bulacan State University, ang procurement na entity, ang head ng procurement entity, ibig sabihin na bumibili sa kanilang universidad para bumili ng test papers kasi maraming mga estudyante, mga Bulacania na nagtitake ng entrance exam para makapasok sa Bulacan State University. Ang bulso, tawag niyan ay bulso ng Bulacan State University ay isa sa pinakamagaling na eskwelahan diyan sa Central Luzon. Kasama din po kahiliran diyan Central Luzon State University. At kahit sa buong Pilipinas, magaling na universidad din yan. So ngayon, ang ginawa niya, dahil narigas, tumayo si Albert Villena, ay walang nagawa kundi tinapon nila. Kunwari, pinuri pa, we are thanking you for your good services for the University Registrar of Bulacan State University. Matapos kang pinuri, inilipat ko sa isang maliit na opisina sa ibang campus. Registrar pa rin, pero sa maliit na campus. So ang ibig sabihin dyan, wala namang bawas sweldo mo, but that is what we call as diminution as to rank and status. Ang status niya bilang University Registrar sa main campus ay matindi. Tapos gagawin mo na siya na University Registrar sa mga parang maliliit na campus. So, ganun po ang ginawa ni QD San Andres. Kaya QD San Andres, huwag mo na pong painitin ang upuan mo, mag-resign ka na po. The best way for you to do is to resign. Isama mo na si Attorney Jeanette Esplana na iyong kakotsaba. Attorney Jeanette Esplana, hindi pa ako magkikimi na sampahan ka ng disbarment. Kasi ang problema sa iyo, corruption na ang nangyayari sa inyo. Imbis na kayo magbabantay bilang abogado laban sa corruption, ay kayo pa ang gumagawa. Pasalamat ako kasi andyan si Attorney Inocencio sa Bulacan State University na tumayo sa katotohanan at siya pa ay naging testigo ni University Registrar Albert Villena. At yun nga ang ginagawa nila ngayon, nagsampa sila ng kaso sa Civil Service Commission para questionin yung pagtapon sa kanya mula sa University sa Malolos papunta sa Bustos ata yun kung saan. So anyway, I'm just talking about this in a short manner. Basta ipalo up ko lang sa kaso dyan sa Bulacan. Next, sa Pasay naman. Patuloy naman na namamayagpag itong mayora ng Pasay na si Amy Calixto Alvarez. So, ipapakita ko sa inyo, patuloy pa rin po na naghihirap ang mga bata at saka sa kanilang nanay. Sa ngayon po, ladies and gentlemen, ako'y nakikiusap sa barangay kapitan, dyan sa barangay 27. Bakit nyo po hinaharangan ang mga bata na pumunta sa isang tao na nagtumutulong sa mga nawalan ng bahay? Bakit nyo hinaharangan ngayon para kayong gwardiya? Hindi mo ba alam? Bawal yun sa batas yung ginagawa nyo. Kapitan? Sino bang kapitan niya sa barangay 27? Tapos, nung pinatanong ko sila kung bakit sila nagharang, utos daw ni Mayor. So, Mayor Amy Calixto, ikaw na naman ang may utos nito. Ano bang gusto mo palabasin? Gusto mo ba palabasin na ikaw tama? Sinasabi ko na nga sa iyo paulit-ulit na ikaw ay makukulong. Kaya sa sala na paglabag sa Section 28, Paragraph C, sa Paragraph 8 ng Republic Act 7279 na nag-uutos sa lahat ng mayor na kung sakasakali mayroong ididemolish na mga maralita sa kanilang lugar, ay sila ay magbibigay ng relokasyon at huwag nilang payagan ang korte na mag-demolish habat wala pang relokasyon na maibigay sa mga
Maralita na apektado. Dito sa iyo, imbes na harangan mo, ikaw pa ang nagbibigay ng tulong sa mga nagdidemolis. Pagkatapos sila mademolis, ang ginawa mo ay tuwid mo pa sila para matanggalan sila, matanggal sa kalsada. Kalsada lang ang lamang ang tutulugan nila. Tinataboy mo pa, inuutos mo lahat ng barangay dyan, pati sa barangay 13 na kung saan sila ay nakatira. Ang kapitan dyan na si Eduardo, kung sinong pilidon ni Eduardo, na tumanggap kasi ang kasamahan nitong mga na-demolish, yung iba ay nagpabayad ng 50,000. Ang binayad na 50,000 sa bawat nagpabayad ay kinuha pa ni kapitan ng 15,000. Tingnan mo yan. Ay, Diyos. So anyway, sabi ng iba nung maliit na spelling ko droga, hindi naman ng droga. It's either you or o. Wala naman specific na spelling ang Tagalog. So anyway, ang sa atin lang dito sa ngayon ay pag-usapan natin, ano ba ang kabataan ngayon? Akala ko ba pag-asa ng bayan to o pag-asa ng Pasay? Tingnan mo ulit mga bata nito kung saan sila ngayon. O kaya palaboy-laboy, hindi sila yung iba hindi makatulog na sa taong tumutulong sa kanila para makapagbigay ng temporary na resipan na masilugan. Mabuti hindi umuulan sa ngayon. Pero kung umuulan sa ngayon, grabe hindi talaga kini mapapatawa din, Emmy. Tingnan mo ito. Tingnan masdan mo ang ginawa mo sa mga kabataan. Tamasdan mo to, Emmy. O yan. I-forward mo na lang. Guys! O yan. Paano mo ngayon makikita na nagitulog na lang? Holding bed ang dala. Ano, makatarungan na ginagawa mo, Amy Calixtor, Biano? Kaya mga Pasay, huwag nyo iboto yan ulit yan. I-forward mo na lang. Ito pang iba. Dati mo kami. O, dito sa video. Abi nila ko ba? Kumayo ka pa niya. Ang klase Ibig sabihin, sa madalit sabi, baliwala sa iyo ang ginagawa mo, Amy. Baliwala sa iyo yung mga bata. Ito yung nung panahon ng ito naman sila ngayon mga bata. Tingnan nyo. Amy Calixto, asan ang puso mo? Hindi ko alam kung ikaw ay tao o robot. Tingnan mo yung ginawa mo. Ikaw ang may sala sapagkat nasa kamay mo nakalagay ang obligasyon sa ilalim ng batas pero hindi mo ginawa. Ayan, masdan mo ang ginawa mo sa mga bata, Amy Calixto. Ayan. So ano na ngayon? Miss Amy Calixto, yung ginawa mo pa ay mga bata nang pinadala kong pera pambili ng ulam, binili ng isda, marami mga bata pa ay naglilinis ng isda. Ayan sila, yung mga natutulog. Yung mga natutulog ngayon na nakitulog lang sa gilid-gilid ng kalsada, ay pinagtataboy na ng barangay chairman yung barangay 27 sa Pasay. Obligasyon nyo magbigay ng matitirhan na mga bata. Bakit hindi nyo ginagawa? Ito pa, mga isang bata. Tingnan mo, yung mga magulang nila, nag-community kitchen na lang sila. Hati-hati sa lahat, sa ulam, tsaka sa kanin. Yan. So, ibig sabihin, talagang ang tawag dito ay death sentence para ikaw ay pagiging mahirap, pagiging sentensya mo yan ang kamatayan mo. So, at least klarong-klaro na wala tayong maasahan dyan sa tinatawag na mayor ng Pasay City. Pero alam mo, may inaungkat lang ako, pero sa susunod, may sisiwalat ako kung ano talaga ang totoong dahilan.
kung bakit gano'n na nangyari. Ngayon, magpaproceed tayo sa topic natin. Ito po, na lumalabas po, mga ebidensya na nakuha ko, lumalabas po na ang sa likod ng lahat na ito ng Pogo ay droga. Bakit ko nasabi na droga? Ibig sabihin, yung Pogo po ay pinapalabas lamang, kunti lamang kikitain lang sa Pogo eh. Bakit? Ano bang kinikita ng Pogo? Sa tingin mo ba, kita nila yung sapat para mabuhay sila na marami, ganun, bilyon-bilyon ang kinikita? O ito, may isa kong naisip, sabihin nila na yung dito lang daw, parang casino, na dito sa Pilipinas, ang mga tao na gumagawa para sa Pogo. Kung nandito sila sa Pilipinas, ang mga taga-taya daw nandun sa China. Pero mayroon din tayong nakikita, sa narinig daw, mayroon tumatay sa Pilipinas din. Pero ang liit yan, kikitain yan. Maniwala ka ba maraming bilyon-bilyon ang kikitain yan? At kayang-kaya lang magbayad ng isang buwan, 100 plus million sa pagkor? Meron din silang diskarte na scam. Kaya marami silang cellphone. Tapos sa mga scam nila, may tatawag sa kung sino-sino, pagkatapos kukunin yung mga pera sa kanilang mga bangko, sa mga biktima nila. Kung natandaan mo nung araw, yan din ang diskarte ni Jack Lam. Nung panahon na papasok si Duterte. At kung natandaan ninyo, nahuli 1,000 ang hinuli ng immigration dyan, ng mga Chinese. At kung matandaan ninyo, nagbigay pa ng 50 million bilang suhol si Colonel Wally Sombero na inamin naman niya. At kung natandaan ninyo, yung dalawang commissioner ng customs ang tumanggap. At yung tinanggap nila, kinasuhan sila ng plunder. Sentensyado na sila ngayon. Pero nakakatawa yung depensa nila pagdating doon sa kaso. Kasi ang depensa nila, hindi daw yung plunder. Sapagkat ang plunder, ayon sa batas, kailangan nakakulimbat ka ng 50 million pesos. So ang ginawa nila, para mawala yung tinatawag na plunder, binawasan nila ng 1,000 na isang papel na 1,000 ang pera. At ang nagbawas mismo, yun mismo yung mga operatiba. So, kaya ang sinampa nila, hindi na plunder kasi kulang 1,000 para maging 50 million. Pasalamat naman tayo, yung Sandigan Bayan, sabi palusot na lang yan. Talagang 50 million yan. Kaya nasintensyado sila sa plunder. So ngayon, yan ang panimula. No? Pero makikita mo, ang takbo ng kasaysayan bago naging Pogo, sa ngayon magiging internet gaming license. Sabi ni Bongbong Bungit, ay bawal ng Pogo. Pero ano yung papalit? Internet gaming license? I don't think he can afford to close down those shops. Kasi bakit? Kasi ang ginagawa ng Pogo, hindi po lang basta nagbibigay ng kita sa gobyerno para magiging buwis. Kundi, nagbibigay pa sa mga pitaka ng mga opisyal natin. So, ganun po yung hindi ako maniniwala na mawawala yung Pogo na yan, kundi palitan lang ng pangalan. So, ngayon, mas lalo akong naniniwala na ang sa likod ng Pogo niyan ay hindi lang Pogo, kundi ginagamit lamang yan na parang usok na hindi mo makikita kung ano ang totoong kwento sa likod ng usok. So ano ang totoong kwento sa likod ng usok? Ang totoong kwento po ay droga po ang lahat na yan. Natandaan niyo ba na nabisto yung 990 kilograms na shabu na nakatambak doon sa WPD lending na itinuro ito kay Rodolfo Mayo? Natandaan niyo ba yan? Natandaan niyo ba no yung CID chief no na nag-imbestiga kuno si Karamat? At napansin ninyo maraming mga diskarte na dapat kasuhan ay hindi sinama sa kaso. Natandaan niyo ba yun? At natandaan niyo ba napakarami bago dumating dyan sa Central Luzon, lalo sa Pampanga, ay maraming nakikita mga tag 60 kilos. At natandaan niyo ba, nung kamakailan lamang, mayroong 3 billion na nakuha sa warehouse ni Willie Ong ng Empire 999 na korporasyon?
So ngayon, kung matandaan niyo yan, series yan. Ang dami na nahuli. Sa panahon lamang ni Marcos, lumabas yung mga malalaking mga droga. Sa panahon ni Duterte, may lumabas minsan ay kay Joel Pagdilaw, tinanggal pa si Joel Pagdilaw. Sinuspetsahan na siya ay narco general. Si Joel Pagdilaw ay kapatid ni General Sammy Pagdilaw. Kawawa naman, sa totoo lang. Inakwit din siya ng korte. Pero tapos na, nasira ng kanyang karangalan. So, natandaan ninyo, nakita ninyo, lahat ng mga droga nang galing sa Central Luzon, particular sa Pampanga. So, kung ang Pogo dyan sa Pampanga ay itinayo, hindi para gumawa ng Pogo. Mukhang naiibang Pogo ito kumpara sa Pogo dyan sa ibang lugar. Pogo dyan sa Pasay, may Pogo dyan. Sa katabi mismo kung saan na-demolish ang mga tao. 200 meters lang ang pagitan. 2 lote ang pagitan. At andun na ang malaking building dyan sa William Street, FB Harrison Street. Malapit sa Toto 97 kung saan ang mga mahihirap na kababayan natin ay ginaba ang kanilang mga bahay. Tandaan nyo ba yan? Natandaan nyo ba na marami pa sa Bagyo na kinuha at doon din galing mga Chinese characters ang nakalagay? Ngayon, meron akong hindi pa na bulgar at ngayon ibubulgar ko na nakausap ko ang ilan sa mga security guard doon sa Bambanpugo. At sinabi sa akin na ilang beses na may dumarating na mga 40-footer na mga van ng truck na nagbaba ng mga karga na kung titingnan mo ay may mga karakter ng Chinese. Ang suspetsa nila, iyon daw yun, parang iyon daw yun nakita nila sa mga nahuli. So, droga, ibinabao doon sa tunnel sa ibaba. Doon nila tinatago. So magtataka ka makapagbigay sila mga bilyon-bilyon. Ibig sabihin saan ang galing? Kaya ba ng kikitain ng Pogo yan? Ang style ng Pogo, lokohan? Hindi ako maniwala. May kinikitaran. Kinikita nga pero konti. Kaya nangyari, talagang ang totoong negosyo nila ni Alice Go at saka sa Purak, kasi pinoprotektahan ni Lito Lapid, ni Bong Pineda, ni Dennis Delta Pineda na gobernador ng Pampanga at ni Lilia Pineda na kanyang nanay na vice-gobernador ng Pampanga ay actually droga. Hindi ko lang alam kung alam ni Bong Pineda yan. Basta kaisa lang sigurado ako na totoo. Hindi makapasok ang Pogo sa Pampanga kapag ayaw ni Bong Pineda. The fact na nakapasok, ibig sabihin, mayroong bendisyon yan galing kay Bong Pineda. So ngayon, ano pag isang katibayan ko? Una, sariwain mo na natin ang ano. Ipakita ko sa inyo yung balita ng GMA. Sa balitang ito, makikita mo na yung warehouse sa Pampanga ay nakakitaan ng 3 bilyong droga. Basahin natin sabay-sabay itong istorya na yan. Ito ay nangyari noong May 22 lamang, 2024. Katatapos lamang ng raid ng PAOK sa Bamban, sa Bamban na Pogo ni Alice Go. Pampanga warehouse with 3 billion shabu owned by Chinese, not Pinoy's, house panel. Iyan ang sinasabi ng balita nito. Pero at least 3 billion na shabu ay owned na ng Chinese citizens. Ayon ito sa investigasyon ng House of Representatives na inilabas noong May 22. So lumalabas sa kanilang investigasyon na ang warehouse ay pag-aari ni Willie Ong na siyang presidente o stockholder ng majority ng Empire 999 na korporasyon. Sabi niya, they own 55% of Empire 99 Realty Corporation, which is in direct violation of the constitutional limitation of the 60-40 rule. Kaya, kasi natagpuan sa hearing ng Kongreso o House of Representatives
na si Willie Ong ay hindi totoong Pilipino. Kagaya rin kay Alice Go. Nagpalit register din. Ang siste, doon sa Marilao na opisina ng local civil registrar ay hindi nakarehistro ang pangalan ni Willie Ong bilang Pilipino. Kundi, ang nagbigay pa ng certification doon pa sa PSA, Philippine Statistics Authority, na siya ay Pilipino. Kaya dahilan at nakakuha siya ng passport at dahilan para bumili siya ng mga lupa sa Pilipinas. At isa ito sa binili niya. So the SEC, Securities and Exchange Commission, must now cancel the registration and dissolve the corporation. They are not Filipinos. Their passport must be immediately canceled, sabi ni Robert H. Barbers. So the House panel also said Ong's birth was registered late, similar to the case of embattled Bamban Tarlac Mayor Alice Go. The PSA, or Philippine Statistics Authority, confirmed his existence not by a certificate of live birth, but by a mere certification allegedly issued by a local civil registrar in Mikawayan. Mikawayan pala, hindi sa Marilao. Mikawayan, Bulacan, dated August 31, 2001. The certification states that one Willie Ong was born there on May 29, 1977. So halos kasing edad ni Alice Go. So, said Barbers, according to PSA representatives, the birth certificate of Willie Ong loaded in our system is based on the endorsement letter that we received from the former LCR, which was dated August 13, 2003. Ong did not appear before the legislative inquiry as he is believed to have fled the country in October 2023 by using a Chinese passport and fake identity. Kai Kiming, yun ang pangalan ni Willie Ong. Kai Kiming, born on July 24, 1977, departed for Hong Kong on October 10, 2023, the day after we started this investigation, sabi niya ni Barbers. Okay? Pero, ito naman ngayon, at ang sinasabi niya ay mukhang hindi angkop sa tinatawag na ebidensya na nakuha natin. Okay? Yung ebidensya na nakuha natin ay kinuha ito nung nitong May 2024 na nagpapakita ng mukha ni Willie Ong. So ipapalabas natin ngayon. So ito po ang aking basihan para magsabi na ang negosyong pogo ay hindi pogo kundi droga. Ito. Tingnan ninyo. Iyan po, kung makikita ninyo, iyan po ay makita ninyo na pumapasok ang Ford Ranger. Andyan andyan si Alice Go at lumalabas na ang driver ay si Willie Ong. Yan, tingnan ninyo. Yan. May darating yung yan ang ngayon ang tinatawag na Ford Ranger. Tingnan niyo kung sino lalabas. Yan, tingnan nyo. Yang warehouse na yan ay sa Marilao, Bulacan yan. Napakalaking warehouse. O yan, nabukas ang pintuan. O yan, si Alice Go, lumabas. Ayan, si Willie Ong ang mukha niya, no? So, magkasama sila. So, yan ang aking una best na ebidensya. Okay. Okay. So, ladies and gentlemen, yan po ang aking ebidensya na para magsasabi na talaga yung totoong negosyo sa Pogo ay droga. Okay? Napakaklaro. Tapos, dadagdagan pa niya na nakakwentuhan ko ng gwardiya sa Bamban ay nakita nila na may mga parating lagi.
So, ibig sabihin, dyan muna pinupundo yung mga droga na galing China. At nabasa ko rin ang China Insider napanood ko yung China Insider Chinese din siya na nagbablog. At pinakita niya yung ebidensya na si Alice Go ay anak ng isang taga Fujian province. At ang Fujian province ay kilala bilang sa triad. Pag sinabi mo triad, yun po sila yung tinatawag na drug syndicates. So, in other words, ang mga ito ay droga talaga pinapatakbo. Kunwari lang yung tinatag na pogo-pogo. So, ibig sabihin, droga rin yun ang nakikita sa Porac, Pampanga na pogo na inaalagaan na pinoproteksyonan ni Jing Capil sa kanilito Lapid. Pinoproteksyonan din siyempre ni Governor Delta Pineda at sa nanay niya na si Lilia Pineda. Bakit mo nasabi? Kasi yung control dyan, yung majority owner ng Whirlwind Corporation at Lucky South din ay si Catherine, si Cassandra Leong. Si Cassandra Leong ay girlfriend ng kapatid ni Alice Go. So, iyan po ang nakikita yung dahilan kung bakit, iyan po mga ebidensya kung bakit masasabi nyo talagang ang involved dito ay ang pogo ay droga. Okay? So, magtatawag na lang ko hanggang dyan lang muna tayo ang ating ngayon. So, Segundo Laspina, good morning po. Super Mamsi, kasi po maraming magnanakaw. Ito, sa Pilipinas, maraming magnanakaw talaga. Yan ang mahirap sa ating Pilipinas. Si Pres Perez, good evening. Si Fermi Vlog TV, Jelly Robles, Anisito Quintao, Rossi, si Super Mamsi, Roel Cagbay, Pres Perez ulit, Cardel, Raymond Giremia, Danilo Itorma, Helen Ramos, Ramilo Cordel, Frederick Iloro, tapos si Risa Santiago, Antonio Grino, Zene Tesner, Ever Lingaw, Lolo Terio, Melchor Cheng, Gayo Globio, Lolita Madriaga, Jefferson Chiapo, Elvira Risa Arizo, Ricky Paguyo, Alvi Loren, Juliana Creutzfield, greetings from the present po. This time dahil of terribly grabe ang korupsyon at katiwalian sa Pilipinas. Nawalan ng moral, good manners and right conduct ang mababatas. Tapos Bobby Mazo, Ani Gonzales, Crispin Rivera, Maya Pabengi, Dr. Toto Antonio Kausing for Senator Mabuhay, Rosel Chua, Atty. Toto Kausing, parang wala nang nangyari sa mga kaso tulad ni Bandag, si Alice Go, si Pacquiao kay Duterte. Talagang hindi nila mahuri si Pacquiao. Si lumalabas na sobrang galing ng proteksyon nila, no? Si Kibuloy, si Bandag, tsaka si Alice Go. Yan ang pinakatatlong pinaka-wanted na hindi nahuli. Really Asistio. Tapos Ramon Lubibaw, Maray Banggi sa mga Bicolano. James Dilag Rosanes, watching from Alfonso Cavite. Tapos Pyra Lucas, watching from Sambo. Albi Loren, tama po, Bulso tawag namin, Bulso, Bulacan State University. Okay. Kailangan mag-resign ka na, Judy San Andres. Roel Floro, mayong gabi, Engineer, Dr. Toto Casin, mabalitaan na nagbaril sa sarili. Si Mendoza, ang driver ni Escorial. Okay, pag-usapan natin muna to. Yung binalita ng pulis na si Mendoza daw ay nagbaril daw sa sarili. Binalita ng pulis na nag-operate doon na iyon daw ay si Orly na tinutukoy ni Joel Escorial na driver niya doon sa Suzuki Rider na ginamit para barilin si Percy Lapid. Sa amin, sa pamilya mabasa, wala po kaming kakayahan para magsabi kung iyon nga si Orly. Unang-una, Orly. Ang pagkakilala ni Joel Escorial kay Orly lang, hindi niya alam ang buong pangalan. Pangalawa, wala kaming litrato na magpapatunay nga iyon mga ba yung Orly na tinutukoy ni Joel. Pangatlo, pwede namin siguro file kami ng motion sa korte at hingi namin ng utusan ng pulis na magbigay ng litrato nung nagpakabatay ko noon na Mendoza.
Pang-apat, sa totoo lang, kailangan namin ng testimonya ng Orly para maituro kung saan yung dalawa pang akusado na hindi pa nakikita hanggang sa ngayon. Ang pangalan niya si Eduardo at Israel Di Maculangan. So, pang-apat, sa totoo lang, kung si Bantag ang pag-usapan, hindi makakakuha ng pabor si Bantag doon kay Mendoza kung siya man si Orly. So yan po, hanggang sa ngayon, hindi namin masasabi kung yun nga ba yung Orly o hindi. Wala kaming kakayahan para masabi, pero nag-express kami ng duda. Bakit? Ang kwento sa balita ay nagsiserve daw sila ng tinatawag na warrant of arrest patungkol sa ibang kaso para doon kay Mendoza na yun. Pero nang siniserve ng warrant of arrest, nagkaputukan daw. At sa pagkaputukan, tumakbo, pumasok sa loob ng isang kwarto. Tapos sabi ng polis, sa loob ng kwarto daw, nagpakamatay. Kaduda-duda. Bakit po? Unang-una, bakit naisipan ng akusado makipagbarilan? Tumakbo pa siya, nagtago pa sa isang kwarto. Kasi ibig sabihin, ayaw niyang mamatay siya. Correct? So kung ayaw niya mamatay siya at nakapasok pa siya sa kwarto, ibig sabihin ay hindi totoo ang kwento ng polis na napakamatay yung Mendoza. Kung meron man, lumalabas na ang mga polis ang pumatay sa yung kay Mendoza. Ngayon, idadagdag ko naman itong kwento ng isang pulis na namatay doon sa operations sa Pampanga din. Grabe talaga Pampanga, sentro ng ano. Ang pinapalabas ng kasamahan yung pulis nung unang balita ay ano daw siya? Lumalabas na siya ay nakapagbarilan daw sila sa Chinese na pinasok nila dahil sa kidnapping at tapos namatay. Pero nang lumabas ang kanyang asawa ng pulis na namatay at nagreklamo na pinatay daw siya ng kapwa niya pulis. Napilitan ang PNP umamin. Pero sinabi nila, aksidente lang daw. Maniwala ba kayo dyan? Basahin ko yung report ng PNP. The Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Jean Pajardo, said ballistic and cross-matching examinations were done. Tapos ang bala daw na nakita sa katawan ni Staff Sergeant nang namatay na si Staff Sergeant, di pa nakalagay pangalan. Sige, makita natin mamaya pangalan niya. Yung bala daw tumama sa Staff Sergeant na yon, ni Staff Sergeant Santiago, ay nagbat sa baril ng isang pulis na umamin na aksidente. Nako, ngayon lang kayo nagsabi na aksidente nung nalaman na ang bala ay nanggaling doon sa isang pulis. Ang duda ko, yung pulis nito talagang pinatay nila itong kasama nilang pulis. Kasi kumukontra ito. Sa tingin ko lang Tapos, complaints for reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury were filed against policeman. Okay, sabi ni Pardo. So sinampan daw ng kaso yung may-ari ng baril na kung saan ang bala ay nanggaling na pumatay kay Staff Sergeant Santiago. This patrolman is under the custody of the PNP anti-kidnapping group. On August 3, one police officer was killed while another one was wounded. So, report na, isang pulis ang napatay at isa pang pulis ang nasugatan. Noong nag-rescue doon sila ng nakidnap na mga Chinese, nandun sa Angeles City. Tanong, pwede bang sabihin na aksidente yon? Isang pulis, aksidente, pero bakit may isa pang pulis na binaril? Isa, aksidente, patay. Ang isa, aksidente, buhay. Ganon ang nangyari. Gusto palabasin ng PNP. At nangyari daw ito nung nirescue nila dalawang Chinese na kinidnap doon sa Angeles City. Basahin natin ang balita para Police Chief Master Sergeant Eden Acad and Police Staff Sergeant Nelson Santiago were brought to Angeles University Foundation Medical Center in Angeles City for treatment.
However, Santiago was pronounced dead on arrival. He sustained a gunshot wound on the left side of his chest. Binaril ito sa dibdib, tinamaan ng baril. Tatlo po sila na pumasok dito sa madilim na area. Ito pong member po ng interim team ay nakita po ang baril. May nakitang baril na nakatutok po at accidentally ay napindot. Nakita ang baril accidentally. Hindi po pwede ka panipaniwala yan, Colonel Pajardo. Bakit po? Kahit sino mang tao, policeman o hindi, civilian man o hindi, pag nakakita ng baril, hindi po naglalagay ng daliri sa gatilyo. Kundi, hinahawakan na ang baril. Kaya imposible yan mangyari na aksidente. Totoo yun, sinadya yung patayin. Ibig sabihin, may malalim na kwento o istorya dito sa likod dito. Kung bakit namatay ang isang pulis at isang pulis ay natamaan, ibig mo sabihin, aksidente pagpatay. Aksidente din yun, no? Ibig sabihin, 2 beses ba nangyari aksidente? Which is too impossible. Ang kidlat po ay hindi maaaring tatama ng 2 beses sa isang lugar. Sabi niya, ang una pong tinamaan ay yung wounded. Yung kasalukuyang nakakonfine po sa ospital. Palabasin pala yung wounded ang unang tinamaan. So lumusot po through and through yung bala kay Akan. Oh, anong klase? Tinamaan, di dapat una pang namatay yung yung unang tinamaan. Pag gusto palabasin, isang bala, 2 tinamaan. Ang bullet daw na yun ay lumusot sa likod niya. At yun po ang tumama kay Sergeant Santiago. Impossible story ang nangyari. Ang bala, pag pumasok na sa katawan ng tao, mahina na kapag lumabas, hindi na makakapatay yun. Ganun na kasimple yun. Ay, nako. Kailangan imbestigahan ng malalim ito. So, pakinggan natin ang kwento nila. Ay, hindi na natin pakinggan kasi baka strike pa ako ng copyright strike. Problema ito, maka-copyright strike ako eh. Okay? So, yan naman po ang aking balita dito at magmatyak po tayo at yan po ang ating pinaka-problema sa ating bayan. Okay, magtawag naman ako. So, dito sa baba tayo mag-umpisa. Roel Floro, parang Lito Lapid, isang bala, 2 tama. Isang bala, hinantin ni Lito Lapid sa kanyang kutsilyo. 2 tama, 2 patay. Ito yung nangyari. So, 1 medalya, ayan. Oh, si Toto, ganyang klaseng tao, dapat ang nasa Senado, tapat talagang maglingkod. Mga walang silbi itong mga naging senador natin. Ngayon, puro panggap lang. Si Pamsi, good evening po, Senator Toto Kasin, salamat po. Super Ma'am si Yap, Alex Ran, watching from Torrance, California. Abi Trapi, magandang gabi po. Dr. Toto Bunyog kasi napanood po dito sa imo. Salamat po. Roel Floro, damo gid salamat sa paliwanag mo, Attorney Toto. Arturo S. Reboral, alam na this. Oh, sunny day, no problem po kay Super Ma'am si pala yun na mensahe. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, good evening everyone. Buenas noches. Mi amigos, amigas. Arturo is Reboral, it's a planned operation of the police. Naku, planado, patayin. Planong patayin. Siguro laging kumukontra yung 2 na binaril. Fernando Rafael Cuervo, okay, listening from Pamplona, España. Senyor, mga buenas noches, senyor. Super Mamsi, thank you, Sunny Day. George Lopez, hi, Attorney Kausing, you deserve as a Senator of the Philippines. Sana manalo tayo para mayroon ka rin senador na totoo. Sunny Day, opo, Superman, syempre, po support, okay? Sino pa? Si Millie Roach, good morning. Naku, po, Bantag, go, Waping, Caves during RD 30 term. So, Ignacio Agustin, luubin, sir, manalo ka for senador. Talagang luluubin ng Panginoon yan at talagang pipilitin natin. Romeo Robles Cualibos, mayong gabi. White Auroboros, attorney, pakanta naman ng Pugong Pilipinas. Sige, kakantahin ko mamaya. Zorina Villaros, money is the root of all evils. Rolando Rosales, watching from Milan, Italy. Pariente ni Tatay Apin Kausing. Oy, si Serapin Kausing, pinsang buo ng tatay ko. Kilala mo pala si Lolo Apin, si Tatay Apin, ha? Si Uncle Apin.
Pero may Serapin Junior and Senior, yan lolo ko yun. So April Antonio, good evening. At Tony Toto and to all viewers. Brilla Hainos, magandang gabi. The Observer 1, live din ako. Ha. Cynthia Manalo, hello, good evening, sunny day. Dayan DRC, Basilia Flores, good evening. Segunda Las Piñas. Las Piñas pala. Tapos si Rose Parulan, bakit mahirap ang Pilipinas? Rose Parulan, mahirap daw pahalin ang Pilipinas. Ay Ramon Eugenio, good evening, Engineer Tuto, tuloy po kayo mag-appear sa pagdinig. Yes, pag pinatawag tayo, tutuloy tayo, appear tayo. Sunny day, good evening po. Joselito Palacio, good PM. Lordelita Bihag, Rose Parulan, Gia Rose Parulan, Tess Malbataan, watching from Barcelona, Spain. Uy, sa Barcelona, nandiyan may bahay si Lito Lapid Diyan sa Pasillo de Gracia. Jose Parulan, Irene Galing, magandang gabi po, sir, ingat. Sunny Acabado, watching from Texas, USA. Tapos sino pa? Si Rogelio Tapado from Los Angeles, California. Sabi ni Superman si nandun si Pinuno sa Batang Quiapo. Napo. Napoleon Teodina, The Konyang Challenge. James D. Lagrosanes, The Konyang Challenge. Hi, okay, mayong gabi sa tanan. Eric Moico, magandang gabi po. Dr. Tokausing, Perseus Parte, namumuhay na ba ang mga may katungkulan sa korupsyon dahil ba ang mga namumuno at mga lawmakers ay sa pandaraya na nanalo? Ayun. Rosana Manugi, truthful, great evening. Doc Engineer Toto. Marilo Fabian, good evening. Alma Lamanero, good evening. Noel Rivera, good evening po sir. Lidong, kung hindi magtagal si Marco, huwag na ibawal ang droga, dapat open na sa lahat. Alex Ulin, good evening. Roel Floro, mayong gabi, engineer. Dr. Toto kasi nabalitaan muna na magbaril sa sarili si Mendoza. Yan ang kinikwento ko kanina, hindi ako naniniwala. Albi Lorenzi, Pyra Lucas from Zamboanga City. Donde está en Zamboanga? Pyra. James D. Lagrosanes, Ramon Lubibaw Jr., really assist you. Rosel Chua, Tony kasi parang walang nangyari sa mga kaso tulad ni Bantag. Yung gano'n nga, Crispin Rivera, Maya Pabingi, Alvin Gonzalez, Bobby Maso, Juliana Critchfield. Okay. So, yan po ang ating muna pa ako. Tina Gallardo, Jigger Yarti, Helen Baguio, Ricky Concern. So, ngayon, ganito, bilang panghuli natin na ngayon is this. May sisiwalat ako patungkol kay Bantag na. Pero bukas ko na lang siguro. Hindi muna sa ngayon. Kung saan, kung paano, ikikwento natin ulit yung istorya ni Bantag. Okay? So, ngayon ay ayon sa request, kakanta muna tayo ng song natin ngayon. May pugong silang, may pugo ng buhay, pugong bansa, pugong galaw, sa pugong lipunan, nagpupugo ang lahat, tungo sa pagpugo, at ating ipugo, pugong Pilipinas. Yan, para kay BBM yan. Sige, abangan po namin yan bukas. Sige, may bago ako kay Bantag, ha? Okay. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi! Let's go!